Ngayon, samahan niyo akong kilalanin ang isang bayaning Pilipino, isang general na ang kwento promise ay magtuturo sa atin kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng tapang at kung paano ang puso ng isang tao ay pwedeng mag-apoy para sa kalayaan ng bayan niya. Naitanong niyo ba sa sarili niyo? Ano nga ba talaga ang sukatan ng tunay na tapang? Yan yung tanong na nasa sentro mismo ng kwento ni Pio del Pilar. Isang taong hindi to sinagot gamit ang salita, kundi sa bawat laban at desisyon na hinarap niya. Okay, so para sa unang bahagi, alamin natin kung sino ba talaga itong tao sa likod ng napakatapang na pangalang ang Matandang Leon. Para bigyan kayo ng mabilis na ideya, ito yung mga mahahalagang petsa sa buhay niya. Mula sa pagsilang niya noong 1860 sa Makati hanggang sa pagpanaw niya noong 1931. Bawat taon dito may kwentong nakatago. Kwento ng tapang at sakripisyo na isa-isahin natin. Alam nyo, bago pa man siya naging General del Pilar, siya muna si Pio Isidro y Castañeda, isang simpleng binata na lumaki sa bukid sa kuli-kuli. Napakapayak ng buhay niya, pero may isang bagay sa loob niya na hindi simple, yung nag-aalab na pagnanais na makitang Pilipinas na malaya. At dito na nga magbabago ang lahat. Tara, silipin natin yung mismong sandali kung saan ang isang magsasaka ay tumugon sa tawag ng himagsikan at naging isang ganap na revolusyonaryo. So, 1896, yun yung taon. Opisyal na siyang naging katipunero. Ginamit niya yung alias na pang-una na ang galing kasi bagay na bagay sa kanya. Bakit? Kasi di lang siya nagtatag ng sarili niyang unit, ang Matandang Leon, siya rin yung tipo ng leader na laging nasa unahan ng laban. Literal na nangunguna. Dito na ngayon yung tunay na pagsubok. Kasi hindi lang isang klase ng mananakop ang hinarap niya. Dalawang malalakas na imperyo ang susubok sa hangganan ng tapang niya. Paki-imagine na lang yung sitwasyon. Sa isang banda, si General del Pilar at yung mga tauhan niya, kulang sa armas, kulang sa lahat. Sa kabila naman, yung mga Espanyol at Amerikano, kompleto sa gamit. May mga garrison, may mga kanyon. Parang David and Goliath, 'di ba? Paano ka lalaban diyan? Pero dito yung nakakamangha. Kahit dehado, hindi siya natanag. Sunod-sunod ang mga matagumpay na pag-atake na pinangunuhan niya. At dahil dito, yung pangalan niya naging simbolo ng pag-asa para sa mga Pilipino at naging bangungot para sa mga kaaway. Akala mo tapos na sa mga Espanyol? Hindi pa. Nung dumating ang mga Amerikano, lalo pa siyang naging tanyag. Sa katunayan, kinilala siya bilang isa sa mga pinakaaktibo, kung hindi man, ang pinakaaktibong general sa buong Luzon. Naging alamat na talaga siya. Mahirap hulihin, mahirap talunin. At ngayon, dito na tayo sa pinaka-intense na bahagi ng kwento niya. Ang kanyang pagkakahuli at ang pinakamatinding pagsubok sa kanyang prinsipyo. Noong taong 1900 yung may lap na leon, nahuli rin, nadakip siya ng mga Amerikano. At yun, doon natapos ang karera niya sa larangan ng digmaan. Ipinatapon siya sa Guam kasama ng iba pang mga bayani natin. Pero dito niya makikita ang tunay niyang lakas. Kahit bilanggo, kahit ipapatapon na, hiningan siyang manumpa ng katapatan sa Amerika. Ang sagot niya? Isang matatag na hindi. Pwedeng nakakadena yung katawan niya, pero yung kaluluwa niya, yung prinsipyo niya, hinding-hindi nila nasaakop. Sa huling bahagi, alamin natin kung paano yung diwa ng leon na to ay nagpatuloy kahit matagal nang tapos ang labanan. Ano ba ang iniwan niya sa atin? Matapos ang lahat, nakabalik siya sa Pilipinas. Namuhay siya ng tahimik hanggang sa pumanaw siya noong 1931. Pero hindi dyan nagtatapos ang kwento. Bilang pinakamataas na parangal, yung mismong lugar kung saan siya isinilang, ang Kuli-Kuli, ay ipinangalan sa kanya. Ngayon, kilala na natin ito bilang Barangay Pio del Pilar sa Makati. So, balik tayo sa tanong natin sa simula. Ano ang tunay na tapang? Ang buhay ni Pio del Pilar ang sagot. Hindi pala ito yung kawalan ng takot. Ang tunay na tapang ay yung kakayahang manindigan sa kung ano ang tama, kahit kaano pa kapanganib. Ang kwento ni Pio del Pilar ay higit pa sa kwento ng isang general. Patunay ito na minsan ang pinakamalakas na sandata ay hindi bala o kanyon, kundi paninindigan. Kaya iiwan ko sa inyo ang tanong na to. Paano nga ba ang tibay ng loob ng isang tao ay nagiging inspirasyon para sa isang buong bansa?
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.